Nakita nyo, brother, yung abala, magbabayad, absent sa hanap buhay, tapos hahanapin pa kung nasa ng lisensya. Sinong humuli sa kanya? Anong pangalan ng pulis? Lupitas po. Ha? Lupitas. Patrolman. Lupitas. First name. Ba't hindi sinusulat yung pangalan? Huwag kayong manghuhuli kung hindi kayo marunong. Mali sa iyo, kapatid, hinuli mo siya na expired registration kasi wala kang nakitang October na rehistro. Kawaawa kasi yung motorista pagka mali ang huli, Tama, sir. perwisyo, abala. Yes, sir. Secondly, may negative impact yon sa atin sa PNP. Hindi mo alam na ito 3 years rehistrado. Madidismiss ka. Bawal magkumpiska ng lisensya kapag hindi deputized ng LTO. Isang pulis Bulacan ang nanghuli ng isang rider. Ayon sa kanya ay hindi daw ito nakarehistro. Ang sabi ng rider ay nakarehistro ito ng 3 years. Pero tinikitan pa din siya ng pulis. Kaya inaksyonan agad ni Congressman Busita at agad nga siyang pumunta ng headquarters para hanapin ang isang pulis na nanikit sa rider. Pero malaking abala ito kay Congressman Busita dahil hindi daw nakasulat sa ticket ang kanyang pangalan ng pulis na nanikit. Kaya pinahanap ni Congressman Busita sa kanyang kasamahang mga pulis para matunton kung sinong pulis na yun ang nanikit sa isang rider. Bakit ang daming mga pulis ngayon na mali-mali ang paghuhuli? Ano ba yung batas natin ngayon? Mukhang di nila alam ang batas. Hinuli ka, ang sabi expired ang rehistro. Opo, sir. Alam mo ba na hindi expired ang rehistro ng motorsiklo mo? Opo, sir. Yun pong pagkasabi ng kasa na 3 Totoo. years daw po. Totoo yun, 3 years. Konsi, saan pa ang opisina ng traffic enforcer? Doon. May tano. Sir. May dala kayong sasakyan? Meron, sir. Sunod na. O sige. Saan ang office ng traffic? Saan? Yes, sir. Okay, sige. Saan dyan? Ako bang... Ano, walking distance yung traffic? Okay lang, sir. Kumusta, brother? Okay lang po, sir. Marami ako nanonood din sa inyo, sir. Salamat. Taga saan ka? Manila po, sir. Dito. Okay. Dito lang po. Dito rin ba yun sa traffic? Ito po, sir, yung sa traffic po, sir. Dito rin. Parang walang tao, ano? Papel. Walang tao, ah. Brother, balik tayo. Thank you po, sir. Tol, salamat. Opo, sir. Thank you rin po, sir. Po ngayon yung... Kaya po ang hepe ng traffic enforcer po natin. Yes, sir. Brother, galing kami sa office mo. Ay, talaga po nagpaalam mo po. Hindi, wag kang mag-explain sa akin. Hindi mo kailangan mag-explain, boss ka eh. Hepe, ang pulis ba na deputize ninyo, sineseminar ba ninyo? Huwag po kayo magagalit, sir. Hindi po akin to. Pulis talaga to. Hindi, alam ko, pulis. Pero, under ng office mo. No, sir. Sa munisipyo kasi consultant ako sa enforcer lang, hindi ko sakop ang pulis. So, itong mga pulis na deputize ng local government, direkta sa Yes, sir. under of what office? Mayor's officer. Alam mo ba ang dalawang problema nitong pulis na humuli? Number 1, mali ang pagkahuli dahil sinabing expired ang registration, hindi naman. Number 2, kinumpis ka ang lisensya ng rider, hindi naman siya deputized ng LTO. Alam mo, Siyempre, kinumpis ka ang lisensya, sinorender dapat ng pulis. Saan ang pwedeng tubusin to? ang nangyayari po kasi dito yan, ang kalakaran nila. Yun nga pa, isa pang problema dyan, hindi na sinusurrender dito. Doon na Kailangan- nagtutubusan. No, sir. Babayaran mo rito at pupunta ka pa ron. At talaga naman, dapat makarating ito sa mayor. Malaking problema ito para sa motorista. Minumungkahi ko, i-correct. Yes, Kawaawa yung motorista. Dalawa po ang issue dito, naging 3 na. Unang issue, sir, chinards ng police ng expired registration ang rider. Yes po, sir. Pero hindi naman expired. Pangalawa, kinumpis ka ang lisensya, hindi naman siya deputized ng LTO.
And third concern, brother, Opo. ito pala, kung tama ang pagkahuli, babayaran namin sa Treasurer's Office, tapos hahanapin namin yung pulis para yung lisensya. Pagka po babayaran dito, dadali sa Central City. Sa kanila rin release. Ganun sila. Ang daming Yun ang abala, ano? concern ni Congressman. Hindi dapat nila sinusurrender dito yung From here, tatakbo tayo sa Malolos. Opo, sir. No, Oo. suspended muna yung hanap buhay mo ngayon. Kita mo, Wala muna. nakita mo yung abala? No? Hahanapin pa natin yung pulis, gawa ng lisensya. Kita mo yung abala? Hepe, nakita mo yung abala? Oo nga sir. Nakikita Absent, ko naman. absent sa hanap buhay, tapos hahanapin pa yung pulis. Mali na nga ang pagkahuli, hahanapin pa ang pulis. Alam mo yung Intercity, di ba? Meron silang doon ang license na nakuha. Yun nga pong sinabi nung nakaraan. Saan yung Intercity? Alam po niya, Bukawi. Sa kupunang Sa may rice mill po Bukawi. ata yun. Pero sa main officer, dito sa Malolos talaga. Hindi, yung lisensya na yan, nasaan? Lisensya din Nasa Intercity daw po sa yun. Intercity. Opo. Saan yun? Dito lang siya sa Bukawi. O di, para hindi sayang yung oras natin, Diretso na siya tayo sa lisensya. kukunin muna natin yung lisensya. Ito, kaya ko sinama para mawi-witnessan nila na kinumpis ka ang lisensya. Salamat, kuya. Matapos mabayaran dito sa City Hall ng Balagtas yung multa, dumako naman sila Congressman Busita dito sa Bukawi para kunin ang lisensya. Sino ang team leader nyo dito? Ikaw ang pinaka-senior. May kasama akong taga-iyas. Kayo pala, pag nanghuhuli, kinukumpis ka ninyo ang lisensya. Sasawarin po ako sir. Sawaran ka. O sige, hindi ikaw ang nanghuhuli ng motorista. Okay, akin na yung resibo. Ay, sorry. O sino may hawak ng lisensya nitong nakumpis ka? Nasa kanya na resibo? Apo, kakuha na. Oo, ito, dalawang lisensya. Hindi. Itim. Itim. Paki-release ng lisensya. Nandun sa pangalan mo. Pangalan mo. Ah, wala ho. Sa ticket ho. Ano kay... Ano po ate? Kanino ito? Iyas. Yes, sir. Witness kayo ha. Na yung lisensya, kinumpis ka. Yes, sir. Oh, malinaw. Rider, come here. Oh. Yan, malinaw. Mabuti yung na-witnessan ng iyas. Sir, Yung sino lisensya mo? Yung branding mo. Yung Xerox na po yung kinuha sana ko sir. Yung Xerox. PPO po sir. Ano pangalan? Yung police. Davidas po. Sinong humuli sa kanya? Anong pangalan ng pulis? Davidas po sir. Ha? Dupitas. Patrolman. Dupitas. First name, sir. Ba't hindi sinusulat yung pangalan? May itim po na lalaki. May team na lalaki yon. Relax ka lang, hindi naman ikaw nang huli. Kaso lang pagdating nila dito sa himpilan, wala pa rin dito yung pulis na nanghuli sa rider. Pahirapan pa nga ang identification nito dahil hindi nga niya sinulat yung pangalan niya dun sa ticket. Hindi, yung kaninong perma yan? Davidas po sir. Kanino? Davidas po. Anong itsura no? Nasa PPO po sir yung kanino. Ina-report na ni Sir Bagay. Provincial Chief PMFC, ano? O nasan kapatid yung Xerox ng lisensya nung isa? Xerox ang kinumpis ka eh. Doon sa anak mo, no? Nasaan? Pakilabas nyo, kapatid. Iyas, Yes, sir. sa harapan mo ha, ikaw ang pinaka-senior dito. Ikaw ang pinaka-senior sa lahat. Ay, hindi po. Hindi ikaw. Sino ang pinaka-senior sa team? First Sergeant po. PCMS po sir. PCMS, First Sergeant. PNCO po. Anong pangalan? Robert Bergado po. Mercado. Bergado po yung Bergado. First Sergeant namin. Iyas, Yes, sir.
Suggestion ko, kung pwede sa investigation, isama siya. Kasi siya ang head. So, yung command responsibility na dapat alam niya at nasusupervise niya ng tama yung kanyang mga tao. Okay? Anong pangalan? First Sergeant po namin si Master Delgado po. Master Sergeant Mercado. Nako, mukhang sa point na ito madadamay pa yung direct superior ng pulis na nanghuli na isang Chief Master Sergeant. Pagdating kasi sa PNP, may tinatawag na command's responsibility. Kaya naman cargo niya ang tao niya. Oh, brother. Oh, witness. Nakita mo naman, ha? Walang kwento. Yan ay puro totoo. Bali dito, nakuha na nga nila congressman ang mga lisensya ng rider. At para sa final stage ng issue na to, hahanapin naman nila yung police patrolman na nanghuli para panagutin ito. Ay. Batang-bata ka. Tigas ka talaga. Saan ka dati? From CIDG po, sir. Matikas. May kasama ako, Sir, Kasya ba tayo dyan? pakuan na ako ng po. Nandiyan ba yung PNCO nyo? Yung Opo, huli? sir. Andito. Halika, brother. Okay, before we discuss the issue, ganito, Chief. Opo, sir. Alam nyo naman, dati akong pulis din. So, ibig sabihin, tayo hindi magkakaaway. Yes, sir. At tayo, pare-pareho, kaya tayo naging pulis. Ang interest natin, public service. And ako naman, amenably, nagkakamali din sa trabaho. Yes, sir. Wala naman sa ating perfect. Opo. And major pa na ako sa Highway Patrol Group, may ganito na akong advocacy. Wala pa lang noong Facebook. We are here hindi para yung walang yain yung tao mo. Opo, sir. We are here to address the issue. So brother, kaya ako ni-request yung attention mo para ma-explain ko sa'yo na ako ay nung sundalo pa lang hanggang sa naging pulis, hindi ko pwedeng sabihin magaling ako, hindi ako pwedeng sabihin sa inyo perfect ako. Kaya lang siyempre tayo as public servants, pag may mali, talaga you face the consequences. Wala namang naganap na pangungutong No? And brother, huwag kayong manghuhuli kung hindi kayo marunong. Ito, hinuli mo ng violation na binigay mo, expired registration. Base sa documents, itong tao mo, kaya hinuli si rider at sinasabing expired registration kasi ang ending plate number 0. Ang rehistro niya, July 2023. Yes, sir. Ang pagkaintindi niya, So, 1 year pa. dapat sa October, nagrehistro uli siya Yes, sir. para ma-meet yung policy ng LTO na dapat October meron siyang rehistro. Tama ba? Ngayon, for your information na rin, ang rehistro, ang Certificate of Registration, July 2023. Ang ending ng plate number, 0. Pero dahil bago ang motorsiklo, Chief, ang siningil ng LTO, 3 years. Yes. Kasi ngayon, ang rehistro ng motorsiklo, 3 years. 3 years. So, wala siyang alam sa Motor Vehicle Users Charge na bawat isang taon, 240. So, 240 times 3, that is 720. 20, sir. Nag-add ang LTO ng 120. Why? Kasi 2023, 24, 25, 26, July. Itinama ng LTO sa October. Kaya nag-charge additional siya ng 120 pesos sa Motor Vehicle Users Charge. Kaya 840. Yes. Yes, sir. 3 years siyang rehistrado. 3 taon. So, ang mali sa iyo kapatid, hinuli mo siya
na expired registration kasi wala kang nakitang October na rehistro. Registro, yes sir. Hindi mo alam na ito 3 years rehistrado. So, hindi expired. Now, ang official mo, bawal magkumpiska ng lisensya kapag hindi deputized ng LTO. Tama siya. 413. May batas yan. May memo ang DILG kasi nung umupo ako sa Kongreso, unang-una kong binigyan ng attention yan. So, ang ginawa ni DILG, Sa mga MMDA muna sir. nag-issue ng memo ang DILG reiterating the observance of the law, which is huwag magkumpiska kung hindi Deputized. deputized ng LTO. Yes sir. Yun sir. And the other issue is, kinumpiska ang lisensya, hindi isinorender sa office ng Municipality of Balagtas. Magbabayad ka ng multa, Kukunin. hahanapin mo yung station ng police, doon mo kukunin ang lisensya. So, maraming mali. Yes sir. Now, hindi ko naman ito nakasama sa assignment o sabihin na nating bad shot o galit ako. Hindi ko siya kilala, hindi ako kilala. Ang interest lang natin dito, brothers, mai-correct. Yung system. Yes sir. Tama. Yun. Kasi, yung motorista absent sa trabaho, nagbayad na, mapiperwisyo pa, hahanapin yung lisensya niya. And, nandito tayo, kasama kong IAS, hindi para mang-away. Kaya naman, pwede ko namang utusan ng IAS. Magkanda kayo ng investigation. Pero gusto ko, nagkakaharap-harap tayo para ma-explain ko. Yes sir. Oo, and ikaw naman mukhang bata pa, huwag kang mag-alala. Kailangan ka lang makatikim ka ng palo ng PNP. Sa PNP, hindi nangungonsinte. Ang kailangan lang ma-address natin properly yung issue. Siya ni Congressman Busita at sinabi na parte talaga ng buhay ang pagkakamali dahil dyan tayo gagaling. Gusto natin, brothers, pag nag-retire na tayo sa pwesto, yung ating mga kapamilya, mga susunod na henerasyon, hindi na mabibiktima ng maling implementation ng batas. So that kapag nangyari yon, ang tingin ng public, ng community sa police, mataas. Ang masama kasi dito, brothers, bilang sa daliri ang nagkakamali. Pero ang paningin ng publiko, yung PNP na mga yan, Yes sir. ay masyadong unfair yan sa mga kasama nating namamatay, buwis buhay, Tama. dahil sa serbisyo. Tapos dahil sa mali ng iilan, nasisira ang PNP organization. So, brother, ikaw na may papaluin lang ng PNP, pero don't worry kasi hindi naman dismissible offense yan. Pero pag naulit pa, madidismiss ka. Recidivism na yun sir. Oo. So, maging lesson na sa iyo yan. Tama ba ako, brother? So, relax ka lang. Taga saan ka ba? Nueva Ecija, sir. Nueva Ecija. Binata, may asawa. Binato, sir. May mga iba pang tickets doon. Nagdatingan yung mga claimants Pinakuha ko na rin sa IAS yung palagay ko. Sa ngalan ng public service, mukhang hindi lang siya tatamaan Ilan ang nagtitiket sa inyong team? Bali, isa, sir. Tapos, yung iba, sir, bali, nagkakondak na ano. Isa lang nagtitiket. Baka iyo lahat ticket yung Hindi, sir. Bali, rotation naman, sir, yung nag-check po, sir. Hindi, ilan ang nag-i-issue ng ticket? Ako, sir, nung araw Bali, na yun, everyday kasi sir, kunyari, mayroon silang schedule sir na checkpoint, tapos mag-conduct sila ng, ganun ba ang ginagawa niya? Tapos hindi naman siya laging nag-ticket sir. Oh. Kung naman, siguro kung, ganun ba ginagawa niya Mark? So, may ibang tatamaan pa doon. Iyas. Hindi siya lang. So, Chief, tayo naman hindi magkakaway, pero paumanhin.
We have to do this Yes, sir. para magkaroon ng changes. Kasi kung alam nyo, pag tumawag ako sa inyo, pwede namang okay na eh. Kaya lang, hindi matututo yung tao natin. Exactly, sir. Tama. Kahit anong enforcement naman ng batas, sir. Hindi, di ba? Opo, sir. Tama. Are you agree? Yes, sir. Opo. Eh, siyempre, sabihin na natin yung totoo. Congressman ako. Siyempre, pag tumawag ako sa iyo, brother, kung aabusuhin ko kayo nga, kahit mali yung motorista eh. May kultura tayong seryeser eh. Oh. Eh, lalo na to. Tama ang motorista. Kung ang gusto ko lang magpasikat sa motorista, tatawag na lang ako kay partner. Baka ihahatid pa sa bahay ng rider yung lisensya. Kaya lang, pagka nagkaganon ang approach natin, band-aid approach yun. Hindi matututo. So, brother, huwag kang mag-alala dahil yung iba, mas malaki ang nagiging problema kaysa sa'yo. Nakikita ko naman, wala namang sumbong yung rider na kaya mo ginawa, kinukutungan mo, wala naman eh. Kailangan lang nating mai-correct yung mali. To summary this issue, mas mainam talaga na bilang motorista, alam natin ang ruling ng LTO para kung sakaling may kutob ka na mali ang huli sa'yo, ay pwede mo itong i-report. Sa case ni Congressman Busita, grabe talaga yung ginawa niyang effort sa issue na to. Biruin mo yon, nagpabalik-balik siya sa Bulacan, binayaran pa niya yung abalang ginawa sa mga nahuli, at higit sa lahat na alarma yung maling sistema na ginagawa nila. Guys, bilang na lang sa mga daliri yung mga ganitong public servant na naglalaan ng oras sa mga ordinaryong mamamayan. Kaya mabuhay ka, Congressman Busita, naway marami ka pang matulungan.